Yung kalabaw namin na si Palo mga kaprobinsya, oh. Mukhang nasanay na siya sa paghila ng karusa. Inaraw-araw po namin yung pagsanay sa kanya. Pero nung nasugatan niya sa liig, pinahinga namin siya. At ngayon po, mapasabak naman siya sa hilaan. Magdala kami ng napier na pangtanim dun sa kabilang area, dun sa inararo ni Jean. Sa sunod ng mga panahon, pag ma-harvest na yung mga mais natin dyan, turuan naman natin si Palo na mag-araro para may matutunan siya dito sa atin at mapakinabangan natin yung kanyang malaking katawan. Maganda mga kaprobinsya pag yung alaga na kalabaw masanay siya sa trabaho at mapagod, hindi maging matapang yung mga alaga at hindi maging wild. Kadalasan po sa mga kalabaw, pag walang trabaho, lumaki yung katawan tapos nanuwag, basta hindi sila pagod sa trabaho. Pero yung kalabaw na pagod sa trabaho, mawala yung pagka-wild nila at hindi sila maging agresibo sa tao. Yan, oh. Baliwala lang ni Palo yung dala niya. Kumain pa sa damo na nadaanan niya. Magtanim kami doon ng napier. Yung mga alaga nating baka, palagi po natin pinalabas. Baliwala lang ni Palo yung dala niya. Nag-inga-inga ra. May bayabas man tayo dito, oh. Tinog na to. Pero may putik. Do! Mura magkuhan, uber na sa kainog. Oh. Tinog na sa akuan sa. Jo, bo! Sinama naman natin yung ating dalawang aso para makalabas sila. At yung dalawa nating aso mga kaprobinsya, pag makita niya tayo na nasa labas na, nag-ingay agad. Pero mag-ingay lang sila pag ako yung makita nila. Ito po yung mga napier namin dito, oh. May mga nataniman namin na hindi nabuhay. Ang ginawa namin dito, tinaniman namin ulit, oh, yung mga bakante, yung mga area na hindi nabuhay yung napier. Sa tawag pa dito sa mga sa Bisaya pa, gipunaan. Kasi yung ibang napier hindi nabuhay. Katulad dito, oh. May mga ilang metro yung bakante. So tinaniman namin ulit para pag tumubo sila, makapal yung napier. Katulad din dito, oh. Namatay yung iba dito. Nagkawag bakante di ari dong sa. Tapos doon mga kaprobinsya, oh, naararo na ni Brod. Si Jean yung ginamit. At kahit matigas, nakayanan pa rin ni Jean. Malakas po si Jean. Ayan, oh.
Sana po hindi kulangin yung mga napier na pagtanim natin. Pero may mga napier pa tayo dun sa area 1. Pwede pa tayo magkuha doon pag kulangin yung ating pangtanim dito. At tingnan natin doon yung ating mga napier, yung pinaararo natin kay Bird Passer. Mula na natapos sa pag-araro, hindi na natin nabisita. Si Bingo at si Mateo magkasundo na silang dalawa, oh. Nung una nag-aaway pa sila. Yan, oh. Kailangan ding punaan dito yung area na to. Yan. Yung andon okay lang, pero dito kailangan to ng punaan o taniman ulit para kumapal yung mga napier natin dito. Mubaga ba? Mudasok. Namatay po yung ibang napier dito mga kaprobinsya sa panahon ng tag-init. Kaya dito mga payat yung napier, mga maliliit, pero nalagyan na natin sila ng pataba. Okay na pag makabuhili na sila. Hindi na sila matalo sa damo. Ito lang po yung gagawin namin para hindi na kami magpatanggal ng damo. Ipasurko lang or ipaararo. Yun po, mga isang buwan siguro mula ngayon ma-harvest na yan. Isang buwan mula ngayon. Una po yung na-harvest dyan compare dito, kaya mas unang lumaki yung andon. Nahuli po yung dito, tapos pansot pa dahil maraming damo at hindi pa sila nakabuilo, kaya mga maliliit pa yung mga napier natin dito. Pag mabuhay lahat yung tinanim natin na napier, wala na tayong problema sa pagkain para sa ating mga alaga. Yung mga bakante tinaniman natin, pero matagal pa kami dito matapos. Meron pa doon sa kabilang area, doon sa may asulapan. Pwede pa tayo magtanim doon sa gilid ng ating asulapan. Sayang pag nakabakante lang yung gilid at hindi natin mataniman. At marami naman tayong alaga na makinabang dyan. Bago namin ito pinaararo mga kaprobinsya, inisprehan muna namin yung damo. Kaya pangit siyang tingnan kasi naninilaw yung mga damo dito, namatay. Tupor lah saja. Tagsara. Ang gamot. Si Doro. Kung tanay mo yung baby boy. Ano naman? Ano na mo nang isbihan mo muna yung matay. Ano na yung tanong? Balo mo na ito naman isbihan mo na. Ina to di boy ron nga. Yo. Pwede to isplihan? Ay, Nga bukit naman tanay. Yung matay naman mo. sana umulan. Yung pagtatanim ng napier,
Para lang tayo dito nagtanim ng tubo. Pulo dahil siguro. Tao kayo pulo ang mga. Pulo ka? Trabaho on mo na di mo na tao kay. Pulo ka sa ako daw. Ikapito na ba na? Ah, ikuran ito pa ato. Ang doktor. Dito po mga kaprobinsya, nabuhay na sana yung napir dito. Pero inisprehan po ni Bron. Damo lang yung pakay niya na gusto niyang mamatay. Ang nangyari pati yung napir na damay. Kaya sabi ko sa kanya hindi na yan pwede ulitin. Tumulong pa si Jigga Junior dito sa pagtanim dati. Habang pakay dito daw. Wala kahon. Dai kaya. Nah, guys. Sara. Paka ba? Paka. Ayun ang ito. Ayun ito dala. Ngayon. Ngani oh. Magugtumo dagko. Kaya lagi nga dito siguro ginang mata ba. Kao ng mga lawas dito. Magtanim tayo. Hindi naman tayo sa okay lang dito oh, hindi na isprehan. So walang masyadong namatay dito. Yung mga napir na to galing pa to sa area 1. Doon tayo nagkuha ng pangtanim sa area 1. Buti na lang hindi namatay lahat na na-sprayhan yung mga damo dito. Si Palo oh, kinakain muna namin ang damo. Mamaya pag magka-uwi tayo sa kubo, bigyan natin siya ng premyo. Bigyan natin siya ng Cupramel, pakainin natin siya pagkatapos siya magtrabaho. Naaliw si Bingo sa tubig. Binigyan ng napir si Palo para mabusog yung husto. Bingo, relax ka muna. Ka, lahing naman rin eh. Ayun ba oh? Bingo. Bingo. Bingo.
Matapang si Bingo. Gagahin lagi sa daw. Yang. Ang butong, ang manghuraning kilambo pa. Okay, pagkakauno. Unod. Awa. Kuno lagi siya kayo. Bon. May tayo Bingo ha. Mateo. Oh, pula po. Ay. O kuya, wag ka. Bon. Bon. Manghi pas Mateo. Manghingi pa si Bingo. Oh. Binigla yung tao. Wala kay ilay spipo pan, spiote. Ito kayo eh. Oh. Ah. Lakas kumain ng buko si Bingo. Oy! Sit down! Oh, wala po. Yam. Siyo mo na. Alam mo rin. Wala po. Sit down. Behave. Sit down. Sit down. Sit down, Bingo. Very good. Takot si Bunbun lumapit dito. Hindi ka sa gulo. Oh, pagka. Sit down. Lain yung tiyan unya ha kayo no. May sukaya. May sukahay ha. Oh, pantulong-tulong ha. Busog na si Palo oh. Ubos na yung pangtanim namin na napir mga kaprobinsya. Pero hindi pa namin natapos. Kasi dyan oh. Yung inararo broad. Taniman pa namin yan. Bingo. Sit down. Bingo. Sit. Matigas yung ulo. Sunod na. Bansay na si Ana. Ayos oh. Backing.
Good boy, Palo. Ang tapang ni Bonbon. Ya. Mateo. Si Palo, oh. Balat ng mais muna yung binigay namin. Kasi naubusan na tayo ng kupramil. Yan lang muna, Palo, ha. Bukas na yung kupramil pag makabili tayo. Update po tayo sa ating mga baboy, mga kaprobinsya. Yung inahin natin baboy dito na isa, nasa mga 100 days na mula sa pagkasta. At napurga na po natin. Sana po surtihin tayo sa ating mga alagang baboy. Ito yung mga natira sa ating mga lahi na galing sa Iriawan. Dalawa po sila. At nanlanta na yung didi niya. Nasimula ng kuan, lumaki yung kanyang mga didi. So mga 2 linggo mula ngayon, baka mga anak na siya. At maliit lang yung kanyang tiyan. Ilan kaya yung anak niya? At hindi siya tumaba ng husto katulad ng una na nagkaroon siya ng 9 na anak. Excited po ko sa ating mga baboy, mga kaprobinsya. Excited na may halong kaba. Kasi yung ibang probinsya tinamaan po ng ASF. At dito sa amin ngayon, nagsimula nang bumaba yung presyo sa mga live na baboy. At sana po pag manganak yung mga baboy natin dito, makaswerte tayo na mataas yung presyo at walang aberya. At yung baboy natin na isa dito, 2 linggo mula ngayon, manganak na siya. Tapos yung isa doon, bali sunod-sunod yung 3. Nahuli lang sila ng mga 1 buwan yung 3 nating baboy. Dabok tayo ng kalayo doon sa kulungan nating baboy para pampausok, para maitaboy din natin yung mga lamok at saka halukok. Dabok, hilonggo po yan, hilonggo. Hilonggo term. Ngayon po dito sa amin, dumami po yung mga lamok at saka langaw. Basta season na po na pag-harvest ng mais, dumami yung mga langaw. Yung kulay sa ating baboy mga kaprobinsya, kahawig sa kulay ng ating baboy dun sa Iriawan dati. Dalawa po yung baboy natin na galing sa Iriawan, ang ating inahin doon. May lahi din siya ng Pitrin. At ito po, Pitrin po yung similya na sinumpit natin sa kila galing sa Bacolod. Magaling na yung sugat nila, oh. Effective yung ginamit natin na pangtaboy ng lamok. At the same time, palagi po tayo nagpausok dito. Yan po ang pinakamabisang paraan sa pangtaboy ng lamok. Magpausok tuwing gabi. Yan, oh. Yung baboy natin na sinatso, hindi pa natin nasubukan ulit kasi wala nang pumunta dito para magpakasta. At
May nagsabi po na bigyan natin ng chance si Natso kasi yung baboy umabot daw ng mga 14 months bago maging agresibo sa pagkasta. So hintayin lang natin kasi si Natso wala pa siya isang taon, bata pa siya. Hindi lang natin pilitin at hindi tayo mawalan ng pag-asa. At saka hindi pa naman naglandi yung mga baboy natin, mga buntis pa naman. At tsaka natin siya masubukan ng husto pag may maglandi na dito sa ating mga baboy. Magkaalaman na next year pag may maglandi tapos ayaw pa rin niyang kumasta, no choice po tayo sa kanya pag umabot na siya ng isang taon dito o lagpas isang taon at hindi pa rin siya kumasta. At may nagsabi din na hiwalay natin si Natso sa mga inahin natin. Mukhang pwede naman yan. So next time ihiwalay natin siya doon natin siya ilagay sa kabilang kulungan natin or doon sa kabila kasi sa ngayon wala pa naman tayong mga sisiw. Doon natin siya ilagay para maging agresibo siya. Katulad sa ating kambing dati na hindi natin nilagay sa kulungan para magsawa din siya sa mga babae. Yung mga kalapati natin dito mga kaprobinsya marami na. So ngayon subukan namin na maglitson ng kalapate. Try lang namin. Gusto ni Dodong na kumain ng litsong kalapate. Diba daw? Hindi pa namin yan natikman. Yung kalapate. Buti ngayon mga kaprobinsya umuwi dito sa atin yung ating mga alaga na Bingala. Yan. Minsan po hindi sila umuwi. Andun sila sa kabilang puno. Lumapo sa puno ng mangga. Medyo malayo lang dito sa ating kubo. At yung aming litsong kalapate maliliit lang. Litsong kalapate lang muna tayo ngayon. 4 heads na kalapate. Mga matataba lumabas agad yung mantika nila. Kahit bagong salang pa lang sa kalayo. Ang bukad sa maba na po ng kawayan ninyo. Wala lang gamay na. Mga kaprobinsya luto na yung aming litsong kalapate. Yan, may kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kainan na. Kurang ko sa support. Muna tayo. Mahal na. Tayo pag-isya doon daw. Ano? Yung mabiyasan. Mana natin? Ini na siya? Ini na. Sarap. Litsong kalapate. Pero yung nilito namin yung medyo bata pa. Sabi ito sa? Ka. Hindi tayo makabuilos pagkain.
Ako rin ba? Sus. Kira dalo. Dudong oh, hindi siya mapili sa pagkain. Malakas kumain. Ulumugo yun. Dismantle lang tayo. Skeleton po bro. Ito yung masarap oh. Hindi pa ako nagsawa ng mais. Na sinaing. Parang yan lang muna mga kaganapan dito sa amin mga kaprobinsya, at maraming salamat po sa palagi niyong pagsubaybay sa aming mga video. Maraming salamat din sa ating mga salad viewers, sa mga kaibigan natin ng ibang bansa na palagi nanonood. Maraming salamat po. Shoutout muna sa ating mga kaibigan dyan. Shoutout kay John Ocampo, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Shoutout Katao Ubiso family from Bangkal, Davao de Oro City. Shoutout kay Carlo Angelo Kabasagan from Moncayo, Davao de Oro. Shoutout kay Joey Patski from Cainta. Belated happy birthday kay Kenneth Baxen from Phoenix, Arizona, USA. Shoutout kay Francis Aguilar from Tanay City, Negros Oriental. Shoutout kay Arman Borromeo and family from Tanay City, Negros Oriental. Shoutout kay Jonathan Butoy from Puerto Princesa City. Shoutout kay Armando Angusto from Las Piñas City, Metro Manila. At sa mga hindi ko po na shoutout na lang po sa inyong lahat, at maraming salamat po.